Samantala, matapos ang isinumiting disqualification request ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa dalawang judge sa kaso dahil saan nila'y posibleng pagkakaroon ng pagkiling, taliwas naman ang naging paniniwala rito ng prosecution. Ayon sa prosecutors, hindi resonableng akusahan ng mga judge ng pagiging bias dahil sa usapin ng jurisdiksyon. Narito ang kabuuan ng balita. Binsido ang ICC prosecution na magkakaroon ng issue ng impartiality at bias ang dalawang judge sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte gaya ng iginigiit ng kanyang defense team. Ito ang naging tugon ng ICC prosecution sa pangunguna ni Deputy Prosecutor Manjayan Niang sa disqualification request ng defense laban sa dalawang judge sa kaso sa issue ng jurisdiksyon. Matatandaan noong 12 ng Mayo nagsumite ng request for disqualification si Attorney Nicholas Kaufman, lead defense counsel ni Duterte, laban kina Judge Rene Adelaide Sophie Alapini Ganso at Maria del Socorro Flores Liera. Batay sa apela ng kampo ni Duterte, ang dalawa ang siyang nanguna at nagbigay ng otorisasyon upang magkaroon ng investigasyon sa Pilipinas at laban sa dating Pangulo na ngayon idinidiin sa kasong crimes against humanity. Giit ni Kaufman, posibleng magkaroon ng issue ng impartiality at pagkiling mula sa dalawang judge, bunsod na rin ang umano'y involvement at partisipasyon ng mga ito para magkaroon ng investigasyon at kalaunay makasuhan si Duterte. Sa panig ng prosekusyon, hindi nila sila naniniwala na magkakaroon ng issue ng impartiality o bias ang dalawang judge. Depensa ng prosekusyon, ang kinalabasan ng jurisdictional dispute ay hindi naman nakitang papabor sa prosecution at na ang kanilang naging pagkakasangkot sa deliberasyon at adjudication ng sitwasyon sa Pilipinas ay hindi nangangahulugan na magiging biased ang mga ito pagdating sa magiging paglilitis. Hiling ngayon ng prosecution sa ICC presidency at plenary na ibasura ang nasabing disqualification request. Nakatakda ang confirmation hearing Duterte para sa mga kinakaharap na kaso sa Setyembre. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.